Yes mga kababayan, ito po ang yung Ate Melby at muli nating balikan yung maanumalyang flood control na kung saan ay kasali ang Diskaya sa top 15 na nakalagay doon sa website ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito nga mga kababayan, umamin siya no, sa huli na sa kanya yung siyam na construction firm na nagbibid sa DPWH. At ito, meron na siyang abogado na humaharap ngayon. At nakikiusap mga kababayan yung kanyang abogado na sana ay wag idamay yung kanyang mga anak dahil mayroon daw sakit sa kalusugan yung kanyang mga anak. Dahil itong mag-asawa daw ay malakas. So, yung spirit nila, fighting spirit ay matatag. Pero yung mga anak nila, mga kababayan, ay mahina. Kaya nakikiusap sila na sana wag nang idamay yung mga anak nila. Kaya no, ang tatay ni Claudine ko na wag nakikiusap din na sana ay wag idawit sa issue ng flood control yung anak niya dahil wala daw itong kinalaman. At bilang kapalit ay nangangako si Sara Diskaya na hindi sila tatakas. Haharapin nila ang problemang ito. Hindi nila iiwanan o pupunta sa ibang bansa. Iyon yung mga pangako ni Sara Diskaya. Haharapin nilang mag-asawa itong kasong ito. So guys, ano masasabi nyo doon? Dapat bang maidawit yung anak o hindi? Kasi nakinabang na rin sila doon sa kinita sa flood control project na ghost project siya. Anong nangyari mga kababayan? Nagkaroon ng massive flooding in recent months. Pati nga nitong mga nakaraang linggo, nagkaroon ulit ng flash flood na kung saan lumangoy ang mga motor, mga kotse, bahang-baha ang kalsada, hindi makadaan ng mga tao, stranded sila ng mga ilang oras. Buti nilang mga kababayan, madali lang mag-subside ang tubig dito sa lungsod ng Maynila. Alam naman nating lahat na last year, ibinalandra ni BBM na meron siyang ganitong flood control project. Pero yung huling zona niya mga kababayan, ano na yung sinabi niya? Sabi niya, mahiya naman kayo. Walang hiya talaga sila. Dahil lang nangyari, nasaksihan naman natin mga kababayan buong Metro Manila, pati na ang karatig na syudad ay bahang-baha. Yung flood control ay naging guni-guni. Actually, yung guni-guni na salita ay galing kay Bongbong Marcos. Guni-guni nyo lang yan na hindi nyo maramdaman ang flood control. O ano ngayon mga kababayan, eto na siya nagpapaimbestiga sa flood control niya. Nagkabali-balintong ang kanyang flood control project mga kababayan. Panoorin natin si Erwin Tulfo. Sinupalpal niya yung pickup dahil kahit na suspendido itong mga contractors na ito, blacklisted, kung bakit nakalusot na makakuha ulit ng bagong lisensya. Alam nyo, Engineer Dakay, kung gugustuhin, may pamamaraan. It says in Section 29, Republic Act number 4566, pwede po kayo mag-imbestiga at gumawa po ng action, suspension, revocation of license kung meron po mga report. Tama po? Yes, Your Honor. Alright. So, nasa inyong kamay kung pwede nyong i-revoke. Hindi po ba kayo nag-iimbestiga na maaring yung ilang mga tao ninyo ay naareglo at nababayaran kaya bigay na lang na lisensya? Take the case po dito sa Diskaya. 3 na po ang kumpanya, isa lang may-ari. Pag na-blacklisted, apply. So, ibig sabihin po ba, kung may kumpanya ako, mabablacklist, gagamit lang ako ng ibang pangalan, mag-a-apply ako, pwede na naman. And then I can apply again, same project or same agency, kahit na na-blacklist ako ng DPWH. Ganun po ba? You tell me. No, Your Honor. PCAB is also a quasi-judicial body. And we do a lot of investigations, and we also resolve a lot of cases. Investigation siguro sa mga maliliit, pero kung mga malalaki na kagaya nito, wala ho kami naririnig. Bakit 15 po sila na nagkunsabahan, binulsa yung pera ng bayan, 1.3 trillion, wala tayong narinig. Ngayon, nandito kayo, nagpapaliwanag, sasabihin nyo, meron kayong quasi-judicial. Nasaan yung quasi-judicial? Bakit yung pinayagan nangyari? 2022 hanggang 2025, 3 years, engineer. Wala kayong ginawa, hindi nyo kinansila yan. Isang kumpanya, tatlo pa. Yung isang may-ari, wala kayong ginawa. Ngayon, pinapakita yung sa amin dito na meron kayong ganito, meron kayong... Nasaan yun, sinasabi mo? 3 years. Kahit sino talaga mga kababayan ay magagalit. 3 years. Pero walang na-implement. At hindi masasagot.
Nakakagigil talaga yung nag-issue ng lisensya nila Suspended na blacklisted na. Pero ni-renew. Marcos Presidency from July 2023 to May 2025. Iyon yung pinagmamalaking project ni BBM. Ilang flood control projects na government funded. 9,855 worth 545 billion. Grabe. I understand very well your concerns, Your Honor, and I appreciate that very much. However, PCAB does not play any part in the implementation of the project. I'm not saying part of the implementation, yung pag-apply lang at engineer ng license. Kasi pag na-blacklist yung, gano'n naman hindi nyo ba alam na gano'n ang kalakaran ngayon? Or you don't have any idea na pag na-blacklist itong kumpanya na ito, gagamit ng ibang kumpanya o magbubukas ng ibang kumpanya? Alam nyo ba yun? Hindi. You know that, right? We hear that every now and then, Your You Honor. hear that, but you don't investigate. Na pag na-blacklist ng DPWH o ng kung anong ehensya, papalit ng pangalan or tatayo ng pangalan para makapasok ulit. Actually, Your Honor, when a company is blacklisted by any government agency, then we actually suspend their licenses. Well, hindi ko maintindihan na engineer, wala naman po na-suspend sa 15 na yan di po ba? Wala ho kayo, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan kayo, hindi nyo alam trabaho, o natapalan lahat ng mga mata ninyo ng salapi, kaya ho ganon. Balikan kita mamaya, Mr. Chair. I'd like to go to direct this question to Ms. Zara Diskaya. So ma'am, nung mablacklist po isang kumpanya nyo, ganun po ba ang SOP ninyo? Magtayo na lang ng ibang kumpanya para makasali, kaya dumami ang kumpanya nyo? Or kaya kayo nag-apply ng mga lisensya dito sa PCAB ay para may maparentahan po kayo na mga lisensya po ninyo? Kasi napakadami po, Ms. Diskaya, yung inyong proyekto kung saan-saan na, daig nyo pa yung gobyerno. Imposible naman yung equipment nyo rito, may equipment kayo dito, napakadami yung equipment. Tama po yung sinasabi ni Senator Tito Soto na sa isang lugar, napakadami yung equipment, sa iba't ibang lugar. So, ano ang purpose na napakaraming kumpanya? What is that? Sir po, yung ibang companies po, we've divested from those companies. So I'm directly lang with Alpha and Omega. Sa puntong ito mga kababayan, hindi na nakapagpalusot si Diskaya dahil yung mga interpolators, mga senator natin ay kumpleto sa mga papeles. Nakuha nila yung record sa SEC na itong siyam na kumpanya ay iisa pala talaga ang may hawak. Amethyst, Alpha and Omega, St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, Elite, ano pa mga kababayan ang kasama. Kung hindi ako nagkakamali, Great Pacific Builders. At meron pang nalilink, itong YPR. Grabe, ang dami. Kung inyong tignan yung Philippine Center for Investigative Journalism, makikita nyo po doon na tinawag si Ms. Diskaya at ang kanyang asawa na King and Queen of Blood Control. At dito sa website na to mga kababayan, makikita mo din yung iba't ibang address nito iba't ibang construction firm na kung saan ito yung ginagamit na pang-bidding sa DPWH, ay makikita mo yung records. PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism. Hindi lamang ang mga construction firm ni Diskaya ang record na makikita mo dito, pati yung mga ibang kontraktor. So ito yung nakita natin na files doon sa PCIJ na kung saan tama si Senator Soto na iisa yung address na nakalagay. Ayan, Amethyst, nasa Bambang. Itong Elite, same pa rin, Bambang, Pasig City yung address. Ito, Great Pacific Builders. Kung titingnan mo yung address, Bambang, Pasig City. Marami yan mga kababayan. Kung gusto nyong makita yung lahat-lahat na
nakaregister sa SEC kung sino yung nakapangalan at saka yung address. And makikita nyo yan yung complete record sa Philippine Center for Investigative Journalism. Andun po, hindi lamang po ang Diskaya, ang SEC na nandun. Talagang kinumpleto nila yung records doon, pati yung mga ibang kontraktor. Ay makikita nyo po doon naka-file. August 31 siya na i-publish. Nandun po. They're here. Before that, I think you need to also pursue that initial question you had with PICAB. Kasi we heard that PICAB, upon the direction of the President of the Philippines in connection with the identified 15 contractors in anomalous flood control projects, it triggered an investigation from your office. And I believe somebody told me that you communicated directly with the DPWH to be able to pursue investigation insofar as the 15 contractors are concerned. Did you not coordinate with the DPWH? And if you did, what was the coordination and what was the response made by the DPWH, if any? Thank you, Your Honor. Actually, on August 18, our Executive Director, Attorney Matienzo, formally wrote to DPWH Secretary Bonoan requesting information on all infrastructure projects awarded to the 15 contractors that have been identified as having the most flood control projects nationwide. So we sought in our letter a list of all the projects awarded to these contractors, the status of project implementation, the findings from their... You were referring to the 15 contractors subject matter of this inquiry? Yes, Your Honor. What was the reply by the DPWH, if any? To this day, Your Honor, we haven't received any reply. However, we issued summons to the contractors, and we have been doing our own hearings, and we asked them or require them to file a verified answer within 10 days from the receipt. Wait, you wrote to DPWH on August 18, Yes, and you Your did Honor. not receive any reply. You're No. seated beside the secretary of the DPWH. Did you ever ask him why no reply was ever given to your letter? Well, Your Honor, in the interest of public service and expediency, we just went ahead with our investigation and summoned 15 contractors. Not only the 15 contractors, but the other contractors that were mentioned by the President. In But subsequent the information you were asking from the DPWH, I believe, are essential information. How can you conduct your investigation without waiting for the information that you sought in the first place? At least, Your Honor, we did the preliminary hearings. There is a jump start to all of the hearings for the... Okay, Senator Tulfo, proceed, please. Mr. Chair, pinapaikot-ikot lang ho tayo nitong pick-up. Alam nyo, engineer, sinasabi ko ho kanina, yung sinasabi nyo, pinapatagal nyo, pinapaligoy-ligoy ninyo itong proseso na ito, pagtatanong, jumpstart yung mga sinasabi ninyo, DPWH umiiling, sinasabi na parang hindi pa nila natatanggap, and then suddenly you're telling us na gumawa na kayo ng action? Is this correct? What I heard, you started communicating with the 15 contractors? Actually, the day after the President mentioned the 15 contractors, we actually summoned the 15 contractors for investigation. Okay. So, ongoing investigation. Yes, Your Honor. Anong siglo natin malalaman ang resulta ng investigation nyo? Kasi pag ang gobyerno nag-imbestiga, taon na binibilang. Baka retired na kami lahat dito, nandiyan pa kayo nag-imbestiga. When do we expect the result of that investigation? Okay, Your Honor, for starters, we have preventively suspended their ARCC for flood control. So that means that they cannot bid for any subsequent flood control projects. Hindi naman nila kailangan po magbidding dahil na kumita na itong mga ito eh. Yun lang ho, yung they cannot subsequent flood control projects, hindi na sila pwede magbidding. Dapat to, suspindihin nyo na ho lahat yan eh. Mismo ang Pangulo nagsabi, deficient yung kanilang mga proyekto, substandard, ghost project, ganun lang. Next flood control project pa sila suspendido. Ngayon hindi sila tanggalan ng lisensya. Kailan ho natin maririnig, engineer, na suspendido ang mga lisensya nila o kumpiskado ng mga lisensya nila? When will we hear that? Your Honor, we are seriously investigating and conducting the hearings at PICAB, Your Honor. And, Do you have a time frame for that, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, because we have to also realize and recognize that the contractors are also represented by counsel. Kasi ang totoo niyan, hindi importante sa amin yung suspension or blacklisting. Ultimately, revocation ang pinag-uusapan dito eh. Kasi seryoso po ito eh. I would request my colleagues to also put in perspective ang hinahanap po natin nung dito yung mga ghost projects. So gusto ko pong marinig po yung mga tanong ninyo. Hanapin po natin sa DPWH
Kasi importante po ito, kailangan nating ilagay muna sa umpisa. Bakit po yung ipinangako ng mga ghost projects na dapat sana ito yung ating sinusubaybayan ngayon, kagaya po ng aking opening statement. Ang iniintay po namin na hindi bababa sa 50 ghost projects. Sa listahan po namin, meron na po kami. Kaya lang, kagaya na sinabi namin, 2 lang po ang formally na inadmit ng DPWH na ghost projects. Kaya po nakaka-disappoint. Nakaka-disappoint talaga, Senator Marcoleta. Kaya sana permanente na yung pag-revoke doon sa kanilang mga lisensya at hindi na sila makabalik pa. Imbestigahan kung itong mga nasuspindi na dati, mga na-blacklisted na dati, paulit-ulit na gumagawa ng paglabag, ay i-check ng maigi. Kahit na yung mga kapatid or ginamit lang yung pangalan ng pamangkin na mag-apply, ay wag nang bigyan ng pagkakataon pa na mabigyan ng pribilehiyo na katulad nito, itong mga flood control sa DPWH, dahil kawawa ang taong bayan. Maybe Yes, Mr. Chair. I will just reserve some of my questions later to give way to the other senators here. But I have only one last question, Mr. Chair, for Mrs. Diskaya. Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano ibig sabihin ng divest? What do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still a chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. Oh, COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you haven't, with the Go permission, ahead. you haven't completely divested all your interests in that before we particular continue, company? let me acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. Thank Yes, you, sir. sir. So you didn't divest totally? You're still the CFO according to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yun. Wala na po ako. Wala po ako dun sa ano. Sorry. Naintindihan po niyo yung divestment. Kanino niyo po i-divest? Kasi po pag nag-divest kayo, there is somebody, doon niyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon niyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Kayo pa rin. Kayo pa rin yan. Correct? Nakakatuwa mga kababayan. Pag nag-divest ka, andun pa rin yung objective mo na magge-generate ka ng income. Lalong-lalo na ikaw ay CFO ng kumpanya. Tapos, pamangkin mo, anak mo, yung nanghahawak. Sabi, tumutulong lang siya sa pagpapatakbo ng construction firm. Pero, ang katotohanan, sila pa rin talaga. Anyway guys, ito yung mga luxury vehicles na nakumpiska ng Bureau of Custom sa isinagawang search warrant sa St. Gerard Construction sa Pasig City. May 10 vehicles na hinahanap ang BOC na hindi matagpuan, kaya nagbabala ang BOC, si Ariel Neposimo, na agarang hanapin ang mga ito. At yun nga mga kababayan, sabi ng mga nakapunta na doon sa bahay ni Diskaya, multi-story yung bahay daw niya. At talagang makikita mo yung pagkaganda-ganda at mamahaling chandelier at kristal na mga estatwa. Sana mga kababayan sa Picab maging maayos sa pamimigay ng lisensya. Sana ipatupad yung perpetual disqualification, yung permanenteng pag-revoke ng kanilang lisensya, nang sa ganun maprotektahan ang taong bayan, yung tax, pera ng taong bayan yon. Kaya sana ay maging mas mahigpit ang ahensya ng ating gobyerno sa pamimigay ng mga pribilehiyong tulad nito nang hindi siya pagsamantalahan. So hanggang dito na lang mga kababayan, maraming salamat at sa muli, samahan nyo ang iyong Ate Melby sa kanyang mga susunod na reaction videos, field at kahit anong coverage mga kababayan. Salamat.